Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan po natin itong pagpapile ng kaso ni Rapi Tulfo sa isang vlogger, kung tawagin nga nila si Vlogger Alright. So dito napuno na si Senator Rapi Tulfo na sa mga pinagsasabi ng vlogger na ito, pati yung mga katropa niyang mga small vlogger daw. Ngayon, saan ba nag-ugat tong ikinaso ni Senator Rapi Tulfo? At ano ba yung iniiyak-iyak ng mga kinasuhan niya? So dito nagsimula kasi itong pagkaso ni Rapi Tulfo sa isang segment sa kanyang programang Rapi Tulfo in Action, kung saan pinalalabas ng mga small vlogger at ni Vlogger Alright na nag-death threat daw si Senator Rapi Tulfo. Ngayon, ah ginawa niya kasing literal yung mga mga nasabi o nabanggit ni Rapi Tulfo, pero yun nilinaw na rin naman ng mga abogado, mga nag-research pa yung iba, na wala namang death threat na sinabi si Rapi Tulfo doon. Ito yung salitang tumaob daw, baka daw sumabog na lang sa galit, padadala ng bulaklak. So literal na ginagawan niya ng ibang kahulugan or pinasasamaan niya yung kahulugan ng mga sinabi ni Rapi Tulfo tulad nung tumaob. Sabi nga nito ni Vlogger Alright, tumaob, ibig sabihin daw ipapapatay daw siya. Ngayon, baka daw sumabog daw sa galit. So, ano daw ba yung mga sumasabog? Baril, bomba. So, literal na literal. Tapos, padadalan pa raw siya ng bulaklak. So, dito napuno na si Senator Rapi Tulfo, kaya ito na yung kanyang ginawa. Tapos, ito pa yung mga nirereklamo ng mga ibang vlogger. Di lang natin alam itong mga vlogger ba na to, sila ba yung mga nakasuhan o nagre-react lang. Kasi hindi nila alam, hindi nila naintindihan na hinihingi nila yung detalye kung ano daw ba yung ikinaso. Ngayon dito, mapapanood po natin dito kay Vince World kung ano ba yung ikinaso ni Senator Rapi Tulfo. Pero bago po natin simulan itong discussion na to, baka pwede magpalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button, tsaka yung like. Wala namang pong bayad yan. So, ituloy na po natin ito. Pasok, Vince World. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Rapi Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case sa isang vlogger. Alright? At sa mga tropa nito na mga small vlogger. O yan. Sa mga nagtatanong kung ano yung ikinaso ni Rapi Tulfo, yun po multiple cyber libel. Bakit po multiple cyber libel? Sa pagkakaintindi ko lang po, hindi po ako abogado. Ginawa po kasi nila yung cyber libel sa social media. So dito, makikita po ninyo, kaya nga cyber libel, sa social media ginawa. So, yun po yung tinatanong ng mga small vlogger na kinasuhan siguro at yung mga curious siguro na mga vlogger na kung ano ikinaso yan. Sabi na nga ni Vince World, cyber libel po ang ikinaso dito kay vlogger Alright at sa mga katropa niya. At bukod pa dito, may dalawa pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating Alright sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating bansa. At syempre ay sa nakalap na... So, ayun pa. Bukod para pala kay Rapi Tulfo, nag-file din pala ng kaso yung kanyang mga staff at yung dalawang abogado. Kasi dito, si vlogger Alright, kung tawagin nga ni Vince World, pati kasi yung mga abogado ni Rapi Tulfo, talagang binabanatan niya ng todo. Talagang tinitwist niya lahat ng mga sinasabi, yung mga sinasabi, kumbaga binibigyan ng ibang kahulugan yung mga sinasabi ng mga abogado at mga staff ni Rapi Tulfo. Ngayon, bakit daw, isa pang tanong nila, bakit para magpapile sa mga malalayong lugar yung dalawang abogado? Well, talagang ginagawa yan ng ibang mga abogado na hindi lang siguro
pang-inis. Siyempre, abala yan, malaking abala yan. What if mag-file ng kaso sa Tugigaraw? Kasi dalawang abogado, yung isa Tugigaraw, yung isa sa Hulusulu. So, kailangan niyang mag-appear kapag iyon nagkaroon ng probable cause sa prosecutor. Diba? Kailangan niya pumunta ng Tugigaraw para sagutin yung complaint. Kailangan niya pumunta ng Hulusulu kung makitaan ng probable cause. Kasi kung di siya pupunta doon, may issue kagad siya ng warrant. Ngayon, kung sakali naman na sabihin natin na hindi magkaroon ng probable cause yon, mangyayari parang nagbakasyon lang siya sa dalawang probinsyang yon. Parang pumunta lang siya ron, parang nagbakasyon. Tapos kung ang tanong dyan, kung biglang magkaroon ng probable cause, every time merong hearing, kailangan niya pumunta sa Hulo at sa Tugigaraw. Di ba? So dito parang lumalabas dito, bukod sa mabigyan ng leksyon, parang may kasamang pang-iinis din. Siyempre ang layo nun. Di ba? Kailangan mong pumunta ron, sandali lang naman siguro yung magiging appearance mo ron dahil di naman magtatagal yung hearing. Sabi natin, 1 oras, 2 oras. Tapos babalik ka na kagad, uuwi ka na. Tapos pupunta ko naman ng kabilang lugar. Halimbawa, Tugigaraw ka muna. Tapos kinabukasan pupunta ka ng Hulusulu. Di ba? So talaga malaking abala mangyayari yan. Ating balita, ang mga kumplinan at mga abogado na nag-file ng cyber libel case ay bukas na patawarin ang mga tropa ng vlogger na ito na nadamay din sa kaso basta sinserong maghihingi sila ng sorry sa kumplinan. Yan yung kagandahan kay Senator Rapi Tulfo. Hindi niya pinipersonal yung mga small vloggers na handa naman daw nilang patawarin kapag hihingi ng sinserong apologies kay Senator Rapi Tulfo. Di ba? Tulad nung isa pa nga ako napanood, sinasabi nga naman ni isang vlogger din yun, possible isa sa mga isa sa mga kakasuhan na sinasabi nga na natalo nga daw dun si Senator Rapi Tulfo dun sa kaso na yon na humingi ng tulo. Eventually kinasuhan daw ni Rapi Tulfo, pero in fact ang nagkaso ron yung mga staff ni Rapi Tulfo, pero hindi siya natalo roon. Nangyari po, humingi po ng tawad po, nag-public apology po sa kanyang programa po kay Rapi Tulfo yon. So, iniatras na yung kaso. Hindi po totoong natalo si Rapi Tulfo doon. Kaya nga dito, maganda yung ginawa ni Rapi Tulfo rito. Ang hinihingi niya lang dito ay mag-public apology itong mga small vloggers para iatras na niya yung mga kaso na yon. Ngayon, depende na lang naman yun sa mga katropa ni Vlogger Alright kung magpa-public apology. Kasi, para mangyayari dyan maganda yung diskarte ni Rapi Tulfo kasi once na bumaliktad o humingi ng public apology yung mga small vloggers, so lalabas na ang madidiin na lang talaga si Vlogger Alright. Kuha niya, parang mangyayari niya, kukunin nilang kukunin nilang magiging evidence yung pag-atras ng mga o paghingi ng public apology ng mga small vlogger. Pwede lang gamiting ebidensya yun na sabihin, ito, nag-public apology na to, nagkamali sila, ibig sabihin hindi talaga totoong sinabi ni Rapi Tulfo o hindi totoong nag-death threat si Rapi Tulfo. Kasi ang depensa ngayon nito ni Vlogger Alright, hindi naman siya nagsabi ng death threat death wish daw yun. Well, in fact, halos parehas lang naman ng ibig sabihin ng death threat at death wish. Si Vlogger Alright na rin nagpaliwanag nun, halos parehas lang din naman yun. Pero sa mga video niya, binabanggit niya may death threat talaga. So ito po yung magandang twist pa. Bukod sa patatawarin ni Senator Rapi Tulfo yung mga small vloggers na di umano yung natakalat pa ng mga paninira kay Rapi Tulfo, patatawarin niya. Ito yung maganda pang isang gagawin ni Rapi Tulfo. Pero ayon sa kampo ni Senator Rapi Tulfo at sa iba pang mga abogado na nag-file ng cyber libel case, ang isang vlogger na ito na kanilang poon ay malabong mapagbigyan na patawarin. Yes po. Yan po ang dapat.
Huwag niyang patawarin kasi ito talaga yung pinakaano eh. Kumbaga parang pinakaulo. Dito sila nakikinig eh. 'Di ba? Mas lalong lumakas ang loob nitong mga vloggers na to, yung mga small vloggers na banatan na banatan si Rapi Tulfo dahil sa pinagsasabi nito ni Vlogger Alright na keso wala naman daw pwedeng ikaso ron dahil wala naman daw siya sinabing death threat, death wish daw yung sinabi niya. Pero yun nga, siyempre, sino ba magsasabi ng kung merong probable cause yun? Siyempre, korte pa rin naman, di ba? Wala naman pwedeng magsabi. Karapatan naman talaga ng kahit sino na mag-file ng kaso. Kung sa palagay nila, nayurakan yung kanilang pagkatao, medyo, kaya nga may libel na ano di ba, na kaso. So, ang pwedeng magsabi lang niyan kung libelous ba o hindi is yung korte. Kaya nga pagdedebatehan pa yan. Ngayong araw ay saksi po tayo sa Department of Justice Prosecutor Office at nasaksihan natin si Senator Rapi Tulfo at ang kanyang mga abogado na nag-file ng multiple cyber libel case sa isang vlogger na tawagin nating si Alright at nadamay din ang kanyang mga katropa na mga vlogger. Tandaan, Kasi nga naman, ako ko, di ko nga rin maintindihan sa mga small vlogger na to kung di ba sila nag-iisip. Makikita mo naman, ramdam mo naman kung medyo nakakasira ka na ng pagkatao ng isang, yung reputasyon ng isang tao. Di ba dapat naging parang bilang isang yung tinitingala nila, nakakala nila tama lahat ng sinasabi. Or siguro nakikita nila na marami silang views doon kasi mostly yung mga ganyang mga content for the views yung mga yan hindi lang dahil sa gusto nilang tirahin talaga si Senator Rapi Tulfo. Kasi hindi nila naiintindihan kung ano yung mali o ano pa yung tama. Basta sila nakadepende na sila doon sa puon nila na sinasabi nga ni Vince World na hindi patatawarin to ni Senator Rapi Tulfo. Kaya nga multiple cyber libel yung ikinaso. So, dito kailangan talaga tuluyan to ni Senator Rapi Tulfo. sa mga kapwa ko small vlogger na ginawa ng Eto, pakinggan po ninyo kung ano yung payo rito ni Vince World. Maganda po ito sa mga nagbabalak po na i-content si Senator Rapi Tulfo, gawing anti-Tulfo or mga hate views ni Rapi Tulfo. Makinig po kayo rito kay Vince World. Maganda po itong sasabihin niya. content ang pagiging anti-Tulfo na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Rapi Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Na sana magsilbing lesson sa inyo ito ang pag-file ni Senator Rapi Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin nating si Alright. Yes, demokrasyang bansa tayo. Pwede kang magalit sa taong ayaw mo at magkomento ng kahit anong gusto mo sa social media. Pero tandaan, dapat ay may disiplina pa rin at may limitasyon. So, yun po. Dapat talaga may disiplina at may limitasyon. Tandaan po ninyo, lahat po tayo may karapatan na magsalita. Sabi nga nila, meron tayong freedom of expression, freedom of speech. Yung mga media nga, 'di ba, meron pa silang press freedom. Pero may limitasyon po 'yon. Pwede po sila makakasuhan doon ng libel. So, kailangan lang alamin natin or bago tayo magbitaw ng mga hindi magandang salita, iisipin muna natin kung makakasira po 'yon. Tandaan po ninyo na kahit po sabihin natin public figures po si Senator Rapi Tulfo, may limitasyon din po yung pag-criticize sa kanya. 'Di ba? Marami naman nagki-criticize kay Rapi Tulfo pero hindi below the belt. Hindi yung ganyan na pinakakalat na parang napakasamang tao na ni Rapi Tulfo gawa nga ng pinakakalat nila death threat yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. So ngayon, yun po yung naging resulta ng kanilang mga pinagsasabi. So makakasuhan po sila. Ngayon po, may panahon pa po na pwede pa silang humingi ng public apology. Sabi nga ni Rapi Tulfo, di ba, patatawarin naman sila. Humingi lang sila ng sinserong paumanhin kay Rapi Tulfo.
Pero si Vlogger Alright, malabo na. Pero, napapanood ko yung mga video pa ngayon ni Vlogger Alright. Talagang matigas. Alam niyo yun, na meron siyang sariling batas niya na yun ang pininiwalaan niya, wala siyang ginawang mali sa mga sinabi niyo. Which is tama naman. Kung sa tingin mo wala kang ginawang di maganda, sagutin mo na lang yung reklamo. Kasi hindi naman ikaw yung magsasabi kung tama ba yung pag-file ng kaso ni Rapi Tulfo. Kasi lumalabas dito, kahit yung mga vloggers ni Vlogger Alright, parang sinasabi nga nila na public figure si Senator Rapi Tulfo. Hindi siya dapat balat sibuyas, hindi dapat siya nagpapail ng ganyan, hindi dapat siya nananakot. Hindi eh. The fact na naninira ka na ng tao, tulad niyan, death threat. Ano ba ibig sabihin ng death threat? Ipapapatay. Parang ganun yun eh. Parang ipapapatay mo, saka mamamatay tao, may uupahan ka para patayin isang taong ganyan. Which is maling-mali na po talaga. Tulad yan, binanggit pa yung pangalan niya. Buti sana kung hindi nagbabanggit ng pangalan, hindi pinapakita yung picture. Kaya napapansin yung ginawa rito ni Vince World. Di ba? Binlur niya yung picture ni Vlogger Alright. Kasi kahit pa paano, nag-iingat din naman siya. Hindi naman siguro natatakot, pero nag-iingat din siya. Kasi nga, alam niya yung limitasyon, tsaka may disiplina siya. Sana ganun din yung gawin natin sa mga aspiring vlogger, na mga small vlogger, o lahat man nung gusto mag-content ng ganyan, either maganda o pag-criticize, maging responsable po tayo. Lagi nyo tatandaan na lahat ng bibitawan yung salita is pwedeng i-file ng kaso yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi yun libelous. Kasi itong pinalalabas ngayon ng mga vlogger ni Alright, hindi naman daw libelous yun. Sabi nga ni vlogger, kasi yun na sinasabi ni Vlogger Alright, hindi daw libelous. So yung mga katropa niya, yun ang pinaninindigan na hindi daw libelous yun. Tandaan po ninyo, hindi po sila ang magsasabi kung libelous o hindi. Korte po, dahil pinail na po yung kaso. Korte po magsasabi kung libelous o hindi. Ngayon, ang balita ko pa nga daw, sabi, mukhang tatanggalan daw ng corona. Di lang natin alam sino yung tatanggalan ng corona. Pero, meron daw matatanggalan na ng corona dahil sa pagpapail ng kaso ni Rapi Tulfo. Yun ang aabangan po natin kung sino ba yung pwedeng matanggalan ng corona. At sana isipin din nila ang mga kabutihan at tulong na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa iba nating mga kababayan. Isa pa yan. Puro paninira, puro pagbatius yung ginagawa nila kay Rapi Tulfo. Pero hindi nila kinikredit kung ano man yung mga nagawa ni Rapi Tulfo. Kasi nga nagagalit sila sa mga sinasabi nga nila yung Tulfo brand of justice. Tulad yung nakaraan na may sumuko, di ba? Yung pumunta sa in fact, di naman yun yung first time namin nangyari sumuko dun sa programa ni Rapi Tulfo eh. Pero pinalalabas nila na bakit pulis ka ba? Bakit sa'yo susuko? Alam mo yun, di ba? Maganda na yung ginawa nung programa niya, pero binabatikos pa rin. Tumulong na si Rapi Tulfo, siya pa rin yung mali. Bakit di mo lang tingnan kung ano yung naitulong ni Rapi Tulfo? Instead, ang lagi mo lang tinitingnan yung saan ba siya pwede magkamali. Okay lang naman yung sabihin mo kung saan siya nagkamali. Pero, may disiplina, sabi nga ni Vince Ward. At wag din yung kakalimutan na mas marami natutulungan si Rapi Tulfo kesa doon sa mga pagkakamaling minsan nagagawa niya. Oo, hindi naman perfecto talaga si Rapi Tulfo. Kahit naman sino, lahat naman may nagagawang pagkakamali. Pero tingnan nyo rin muna yung anong yung magandang naitulong ni Rapi Tulfo. Parang parang ganito isang bond paper, di ba? Maglagay ka ng puting bond paper. Tuldukan mo ng ballpen na itim. Ano ang mas nakikita? 'Di ba yung tuldok? Pero yung clear na picture na puti, hindi na. So sana hindi tayo ganoon. Instead na tingnan mo lang yung tuldok, tingnan mo rin yung big picture. Ano ba yung mga nagawa na maganda ni Rapi Tulfo?
Kaya naman i-share mo na ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, may idea ka ba kung sino itong vlogger na sinampahan ng cyber libel case ni Senator Rapi Tulfo na tawagin nating si Alright? Ako, may idea na ako kung sino yan. Kasi napapanood ko na siya, pinapanood ko siya. Talagang halos araw, hindi naman halos, talagang araw-araw ang content niya si Rapi Tulfo. Minsan nga isang topic, ilang video ginagawa niya, 4, 5 video. Sabi nga ng ibang vlogger, talagang gatas na gatas niya yung yung mga video niya, yung mga hate video niya tungkol dito kay Rapi Tulfo. Talagang binabantayan niya kahit nasa Senado, sa programa niya, talagang banday sarado. Isang bukang bibig lang ni Rapi Tulfo, talagang andun kagad siya na meron kagad siyang bad comment. At tama lang ba nasampahan ng cyber libel case ang ibang mga vlogger kung ang kanilang content ay mapanira na sa ibang mga tao para hindi sila gayahin? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.